Good day everyone. My name is Abigail Echevarria and today I will be presenting my simple calculator program made in Java using the Swing. So, sa taas po, nag-import po ako ng Java Swing. Ito po siya, Java Swing, may X po. Para sa GUI components po tulad ng JFrame, JLabel, tapos, ano pa ba? JText field. Yan po. JText field. Tapos, JButton po. Para po sa JButton. So, pag nag-import din po pala ako ng java.awt.event po. Para sa action listener po na ginagamit para sa button clicks. Para naman po makaklik po tayo. And, it implements po the action listener po. Ayan po. Implements po ng action listener. Ayan po. So, dito ko rin po dineclare yung tatlong text field tapos po 4 na buttons. So, nag-create po ako ng JFrame na may title na Simple Calculator. Ito po. JFrame Simple Calculator. Tapos po, nilagyan ko yung labels po na first number, second number, tapos po result, syempre. Meron din pong text field para sa pag-input po ng numbers. Yung result ng text field po ay non-editable po siya. Para hindi po mabago ng user manually po. So, gumawa rin po ako ng 4 na buttons, yung plus, minus, tapos multiplication, ganyan, tapos division po. Tapos nag-set din po ako ng positions po using set bound po. Ayan po, set bounds. Kasi po manual layout po yung ginamit ko. So, ayan po. Bawat button naman po meron po tayong add action listener para po kapag pinindot po pupunta siya sa action perform po agad na method. Tapos po sinize ko po yung frame, nilagyan ko po ng layout null. Tapos po set visible true. And sinet ko rin po yung default close operation para po automatic po siyang mag-exit. So, ito po yung part po kung saan ginagawa ko po yung computation. So, dito po, kinukuha ko po muna yung input gamit po yung double, parse double. Ito pong operation po na ito. Tapos po, kinocompute po siya, depende po sa button, either add, subtract, multiply, or divide. So, pinapakita po yung result niya sa third na text field po natin. Tapos gumagamit din, na-use din po dito yung try catch para po maiwasan po natin yung yung pagka-crash po kapag may mali pong nai-input. Like for example, letters po, ganun. So, tinatawag ko lang yung construction na new simple calculator para po mag-run yung GUI natin. So, I will now demonstrate and run the program po. So, ganito po yung itsura niya. So, ngayon po, ito na po yung GUI ng ating simple calculator. So, makikita po natin yung tatlong text field po. Isa po para sa first number, second number, tsaka po sa result. At yung result po natin, non-editable po siya. Like, hindi po ako makakapag edit nito kasi po parang po siya, kusa po siya. Non-editable po siya. So, halimbawa po na ilalagay ko dito na first number po is 10. 10. Tapos po second number naman po, ilalagay ko naman po yung 5.
Kapag po clinic po natin yung plus button, yung program po na papasok sa action perform method po, kukuhanin niyo po yung dalawang input. And since plus button po yung pinindot, isasagawa niya po yung addition na 10 plus 5. And this will show the result which is 15 po. Next naman po, try naman po natin yung subtraction. Kung clinic po yung minus button naman po, the result will be displayed as 5. Ngayon naman po, multiply naman. So, 10 times 5 naman po ay makikita po natin sa result field na 50. And for division po, kapag clinic po natin yung divide button, 10 divided by 5 is 2. Kapag po naglalagay po ako ng invalid na input, halimbawa po letters, for example po, itong 5, gagawin ko po siya letter. For example, 5. Ayan po. Tapos po, clinic ko po yung kahit anong button, for example, plus. So, yung try-catch block po yung mag-handle nito and magdi-display po siya ng error para hindi po mag-crash yung program. And that is my demonstration and explanation of my simple calculator program in Java. It performs addition, subtraction, multiplication, and division. And displays the result safely using Java Swing. Thank you for listening.